Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Well, meron tayong napakagandang bigyan ng reaksyon na video dito. Of course, courtesy sa atin ng ating ka-vlogger sa iyong araw. Ito ang pagbabanta ni Sarah ng Day of Reckoning para daw sa lahat. Ito daw ay ang habilin ng kanyang ama sa kanya. Well, tingnan natin kung kaninong reckoning ang reckoning na ito na binabanggit. Atin mo na panoorin ang video courtesy ng Sa Iyong Araw. There will be a day of reckoning for all. Ang tanong, kanino? Sa mga nabiktima ba ng war on drugs o sa pamahalaan ni Pangulong Bongbong Marcos? Pero ang tanong, sino ba ang biktima? Ang araw ng paniningil. Kanino gaganti ang mga Duterte? Sabihin mo sa kanila, relax lang, may hangganan ng lahat. There will be a day of reckoning for all. Ito ang sabi ni Digong habang nag-uusap sila doon sa ICC courtroom. Okay, kasi kasama sa legal team itong si Sarah, so nakapasok ito. Pero hindi doon sa tabi ni Digong kasi nasa isolation si Digong. Okay, so ang sabi ni Digong kay Sarah nang nag-usap sila doon sa dahig ay sabi ni Digong, sabihin mo sa kanila, siguro sa mga tauhan niya, relax lang, may hangganan ang lahat. There will be a day of reckoning. Sino ba ang dapat may reckoning, di ba? Ang araw na ito, ang panahon na ito ay reckoning ng mga Marcos. Reckoning kasi ang mga Marcos ang sinusuppress nitong mga tao itong sila Duterte. Sila yung dinidiin nila palagi si PBBM. Tinapaktapakan, niyurak-yurakan ang dangal kung ano-anong pinagsasabi. So sa dalawa, sino ba ang dapat gaganti, di ba? Ang Day of Reckoning ay narito na, nangyari na, at hindi pabor sa mga Duterte. Ang Day of Reckoning ay pabor kay PBBM. Dahil mabait, ay doon kumampi ang ating Panginoon. Di ba? Saan? Alangan naman nakakampi sa mamatay tao. Ang Diyos, di ba? Sabi nga ng Diyos, huwag kang pumatay. Kaya ang Day of Reckoning na ito na sinasabi nila, hindi nila alam ang pinagsasabi. Baka ang Day of Reckoning nila ay for the next 100 years pa. Sa ibang lugar, di ba? Sa sinasabi nila na impyerno. Di ba? Sabi nila sila yung mag-presidente sa impyerno, si BP Sara, si Digong ang maghari sa impyerno. So baka yun ang Day of Reckoning doon. 100 years after or 50 years from now ay bibisita na sila doon. Di ba? Ang Day of Reckoning sa tingin ko, dahil sa masyado nilang inaapak-apakan, niyuyurakan ang maliit na tao na si PBBM, ay sabi nga ng Diyos, ang sino mang magmataas ay aking ibaba. Ang sino mang niyurak-yurakan or binaba ng kapwa-tao ay aking itataas. Yan ang kasabihan ng Diyos, ang sinasabi ng Diyos sa Biblia. Ngayon sa tingin nyo, sino ba ang nang mamaliit ng kapwa-tao dito? Si PBBM ba o mga Duterte? Diba? Sino bang bumibiktima ng napakarami, libo-libo, 30,000 mahigit na kaluluwa? Si PBBM ba? O ang mga Duterte? So yan ang pag-isipan natin. Ang Day of Reckoning ay hindi pabor sa mga Duterte. Ang Day of Reckoning is today, is now, ay pabor kay PBBM at hindi yan sinadya. Yan ay kapalaran. Yan ay nasa hula at yan ay bigay ng Diyos. Ang Diyos ang gumawa ng mga paraan. Sabi nga ay the good will always vanquish the evil. Yan ang kasabihan palagi. Hindi kailanman nananalo ang kadiliman sa kabutihan, di ba? Yan ang katotohanan. Balik tayo dito sa pinagsasabi nitong Inday Lustay. May bago na namang kanyang gang of dongdong. Dongdong gang tawag.
kung saan ang mga pangalan na binibigyan ng confidential fund ay mayroon palang 4 na dongdong, kaya tinatawag na dongdonggang. Mayroon pang kamutikyo na pangalan at mayroon pang mangga. Kaya ngayong ano niya, impeachment ay magiging comics ito, magiging katatawanan, kasi hindi lang Piatos, hindi lang Oishi, hindi lang ano pa bang ibang chichirya na pinangalanan. Meron bang Boy Bawang? Meron yatang itong Timbura, di ba? Ngayon dinagdagan pala ng mangga at kamutikyo. Grabe na gawa-gawa, no? Talagang factory of fake news. And hindi lang fake news factory of lies at factory of anomaly, di ba? Ang mga taong ito. Kaya kung magsasabi ka ng day of reckoning, sabi nga ni Donald Trump, you don't have the cards. Hindi ka dapat magsabi niyan kasi wala na sa inyo ang mga alas. Ubos na ang mga alas nyo, mga Dutertes. Ubos na ang inyong mga cards. Ang alas nyo ay ubos na. Kaya ang day of reckoning ay hindi napunta sa inyo. Napunta sa taong inyong minamaltrato o niyuyurakan. Yan ang katotohanan. Okay, balik tayo dito sa video. Sa digmaan, may 2 uri ng biktima, ang mga napinsala at ang mga natira para maningil. Sa madugong kampanya laban sa droga, sino ang tunay na biktima? Ang mga nalugmok sa abuso o ang mga nasa kapangyarihan na ngayon humaharap sa paglilitis? Tama nga, ang day of reckoning para sa mga biktima yan Para sa mga biktima ng drug war na yan. Isabi nga ng isang attorney diyan sa Supreme Court ay si attorney Lavinia ba yun? Lavinia? Sabi niya ay hindi naman talaga yan war on drugs. Kasi mga pobre lang, mga mahihirap lang yung pinapatay. Ang war on drugs ay dapat yung kalaban nila ay mga drug lord na mayroong mga private army. Yun ang sabi ni Libina ba yun? Labina. Kaya pareho kami ng pananaw ni Labina di ba? Palagi kong sinasabi na ang war on drugs ay katulad sa Mexico. Kung saan sa Mexico or Mexico may mga sundalo na private army ang mga drug cartel. At mahihirapan ang mga pulis doon na makipaglaban dahil matataas na kaliber ng armas meron ang mga drug cartel. Yun ang totoong war on drugs. Hindi itong tirador lang yata ang armas ng mga pulubi na yun na pinagbabaril. Yung iba ang armas ay Indian pana, di ba? Anong war doon? Walang war. Ang war ay merong equal na power in terms of sa mga firearms, di ba? Merong equal firepower. Ganyan ang labanan. Hindi yung ang kalaban mo tirador gamit ng kabila ay armalite. Hindi yung pwede. Hindi yun matatawag na giyera. Hindi patas, di ba? Kaya hindi talaga drug on war. Make that war on drugs ang nangyayari noong 2016 to 2022 sa buong Pilipinas. Balik tayo kaysa iyong araw. Ngayon, may babala ang isang dating Pangulo. Relax lang, may hangganan ang lahat. Ngunit kanino ang reckoning? Kanino gaganti? Sa pamahalaan ba ni Pangulong Bongbong Marcos o sa mga nawalang buhay dahil sa war on drugs? Dating Pangulong Rodrigo Duterte, ang dating makapangyarihang tao sa bansa, ngayon nasa kamay ng International Criminal Court. Ang tanong, ito ba hustisya o isang insulto sa kanyang pamana? Pero bago natin alamin kung sino ang babangon para gumanti, sagutin muna natin, sino ba ang totoong biktima? Sa isang mensahe mula kay Vice President Sara Duterte, ipinaabot ng kanyang ama ang isang malinaw na utos. Relax lang, may hangganan ng lahat. There will be a day of reckoning for all. Aba, mabigat na pangungusap. Pero kung tutuusin, hindi naman ito ang unang pagkakataon na nagbanta si Duterte.
Ginawa na niya ito noon sa mga sindikato ng droga, mga kriminal at pati na rin sa mga politikong hinamak siya. Ngunit ngayon, tila may bagong target ang kanyang paniningil. Nasa isang banyagang piitan, si Duterte. Ngunit sa kanyang pananaw, hindi ito ang katapusan. Kung ganoon, kanino siya magpaparusa? Sa mga kalaban ng kanyang pamilya? Hindi lingid sa kaalaman ng publiko ang malamig na relasyon ng mga Duterte at ng kasalukuyang administrasyon. Pero sapat ba itong dahilan para magiganti? Ito, iniisip pa pala ni Duterte na makalabas pa siya, no? Ano bang buhay niya? Aabot ba siya ng 100? Kahit bigyan siya diyan ng sentensya na 10 years of life sentence, meron ng ano yan ha? Meron ng discount yan instead of 100 years. Sabihin natin 10 years na lang ang kanyang pagkapriso, imposible naman na makalabas pa yan. Ngayon, buhay pa kaya si Digong sa 30 years? Make that sa 10 years? Ay malabo na. Ako nga ay 50 pa ngayon. Mukhang mahina na ako eh. Siya pa na 80 na, di ba? Hindi na yan sigurado aabot ng 100 years old. Kaya ano bang reckoning ang pinagsasabi? Ang maganda nga sabihin dyan ay relax lang kayo anak. Kung makalabas pa ako, magparty tayo. And then magpamisa tayo, yung misa na Grand Mass. Kuha tayo ng 1 dosinang pare. Magdasal tayo, magbagong buhay. Yun ang magandang ano. Ang sasabihin, hindi ang paghihiganti. Meron nga ang lumang kasabihan eh. Sa Amerika, ito yata ay sinulat ni Shakespeare, William Shakespeare. Nasabi ni William Shakespeare na ang taong maghihiganti ay naghuhukay ng 2 libingan. Isa sa kanyang kalaban at isa sa kanya. Ibig sabihin, kapag maghiganti ka, maghanda ka na ng 2 hukay. Kasi it's either ikaw o yung kalaban mo. Kaya sa paghihiganti na yan, vengeance is vengeance na yan, yung paghihiganti ay hindi maganda, hindi talaga maganda. Yan, kasi sabi ni Jesus, love your neighbors, your countrymen, and yourself. Yun. Hindi yung maghihiganti ka. Papatay ka na naman. Nakulong ka na nga eh. The day of reckoning, nako, hindi mangyayari sa tingin ko. Ang day of reckoning is now. Kung anong nangyayari ngayon, ito yung reckoning ng mga nabiktima at reckoning ng pamilyang Marcos. Dahil sobrang nilalait eh. At yung talaga, yung 30,000 ka kaluluwa, of course, merong karma yun, di ba? Kaya, the day of reckoning is not on Duterte's side. Nasa side ng mga biktima. Kahit sinong tanungin natin, sino bang dapat mag-revenge, di ba? Yung mga namatayan. Si Digong, sinabi niya na panagutan niya ang lahat. O bakit ngayon mag-isip pa siya ng ng reckoning? Wala nang reckoning. Kung panagutan niya yan, ibig sabihin magpakulong siya. Sabi pa nga niya kay Luistro na kapag bigyan siya ng pamasahe, magpakulong siya sa sa ICC sa Netherlands. Ngayon nangyari na eh. Sinundo pa siya. Mayroong private airplane. Napakaganda ng accommodation, di ba? Hindi wag ka nang lumabas kasi sabi mo yun eh. Sabi mo yun na you will take full responsibility. Kaya yan na yan. Dapat sabihin na okay na ako dito anak. Ginagatungan niya si Sarah eh. Lalong isip vengeance palagi. Palaging reckoning iniisip. Gaganti daw. Wala na. You don't have the cards. Sabi ni Donald Trump. Wala na kayong baraha. Yan ang katotohanan yan. Si PBBM ay napakaraming baraha. Ang dilawan ay nasa kanyang panig. Pinklawan nasa kanyang panig. Ang mga aktivista ay nasa kanyang panig. Anong pumapanig sa DDS? Diba? Nakita nyo naman. Noong mag-parade sila kahapon, anong meron? Ang dilawan na hindi pumapanig sa kanila, diba? Ang aktivista hindi rin. Kaya the time is not in their side.
And of course, the day of reckoning ay pareho din. Ang day of reckoning ay para sa mga nabiktima. Okay, so ano ang inyong palagay mga kababayan? Paki-comment na lang sa ating comment section down below. Alright, pakinggan muna natin ang ating kaibigang sa iyong araw. Ang ICC ay malayo sa saklaw ng kanyang dating kapangyarihan. Therefore, ang kanyang reckoning ay tila hindi pupunta roon. Tama. O sa gobyerno mismo na tila hindi siya ipinagtanggol. Hindi matatawaran na sa ilalim ng pamahalaan ni Pangulong Bongbong Marcos, nagpatuloy ang investigasyon laban kay Duterte. Ngunit posible ba ito ang tinutukoy niyang paghiganti? O sa mga biktima ng war on drugs na humihingi ng hustisya? Kung may reckoning na magaganap, ito ba'y darating para sa mga libu-libong pamilya ng mga napaslang? Ayan, siguro yan ang tama. Para sa pamilya ng mga napaslang, ang day of reckoning na ito. Baka hindi lang ni Digong masyadong na-explain sa kanyang anak na ang day of reckoning is not on their side. Ayan ang katotohanan yan. May nagsabi nga na congressman na hindi na raw makakalabas si Digong sa ICC. Kulong na daw talaga. Life sentence ang hatol eh. Kahit may kahit may discount na half life sentence, di ba? Hindi na rin makakalabas kasi matanda na, di ba? Kung lalabas yan, nakadayapir na yan eh. Hindi na yan makakalakad. Imposible naman. Ako nga na duathlon athlete ay nanghina na 50 years old pa. Di ba? Lalo na yung 80 years old na hindi duathlon athlete. Kalukuhan. Ko gusto ang mga salita na ito na mga reckoning. Mabuti pa ay humingi ng tawad sa publiko sa mga nabiktima na paslang at makipag-reconcile sa gobyerno, lalo na kapag ma-impeach yang si Sara. Paano magiging may day of reckoning sila? Wala na. Parang bunian na ginamot ng ointment na hindi na bumalik. Balat mga kababayan. Kaya hindi mangyayari ang day of reckoning na yan. Wala pa akong predict na nagkapalpak. Ang lahat ng sinabi ko ay magkatotoo dahil talagang ina-analyze ko yan, iniisip ko. Of course, with the enlightenment of our Lord. Kaya ako pumapanig ako sa mabuti. Kaya ang prediction ko ay sa mga mabubuti. Ang resulta ay magkatotoo. Walang day of reckoning. Ang reckoning is now on the side of the victims and on the side of the government. Okay, ako ay magpaalam na. Maraming salamat. Huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel, mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Maraming salamat. God bless us all and God bless our motherland, the Philippines.